Ganito na ba ang marketplace mo? You cannot buy or sell items on Facebook. Wala ka ng access sa marketplace. Nagkaroon ka na ng restriction o violation sa commerce policies. Baka ito guys ang dahilan. Nagkaroon ka ng duplicate posting. Paano ba ako nagkaroon ng duplicate posting? Isa lang naman yung pinost ko. Paliwanag mo ha? Ganito yon. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng duplicate posting. Papaliwanag ko sa iyo. At ipapaliwanag ko rin sa iyo para maiwasan mo na magkaroon ka ng duplicate posting. Hindi ka ma-restrict at hindi ka tuluyang maban sa marketplace. Ano ba yung duplicate posting mo na pag-usapan natin? Yung duplicate posting, ito yung paulit-ulit mo na pagpo-post sa isang product. Kumbaga nag-create ka ng isang listing mo, hindi ka pa nakontento, gumawa ka pa uli, pinost mo pa uli. Gumamit ka ng ibang category, gumamit ka ng ibang location, pero yung laman, yung description, iisa lang. Pagkatapos yung photos mo, same din. Kumbaga, hindi mo siya binago. Sabihin natin, dinilit mo siya. Tapos nag-repost ka uli. In the same day, in the same time, masasabi pa rin yun ng duplicate posting. For example naman, nag-post ka ng sabay-sabay. Kumbaga, sabihin natin sabay-sabay, hindi lang dalawa. Mabibilang din yun sa duplicate posting. Basta, yung description, photos, at lahat ng mga nilalaman doon kasama ang price, mako-consider yun as duplicate posting. Magiging spam behavior na yun kay marketplace. Hindi na yun magiging karapat-dapat. Red flag ka na sa kanya. Miss Nea, paano ba maiwasan para magkaroon ng duplicate posting? Ang dali ng sagot dyan. Lahat ng kabaliktaran na sinabi ko, yun ang gawin mo. Ibig kong sabihin, isa lang yung gawin mong listing. Isang listing lang, yung i-create mo. Yun lang ang ipopost mo. Kung dinilit mo naman at magre-repost ka uli, maghintay ka ng 7 to 14 days before ka mag-repost. Then, mas maganda kung ang gagawin mo, lagyan mo siya ng mark sold. Then, pag nag-post ka naman, maghintay ka ng ilang days. At kung magre-repost ka, mas maganda ganito ang gawin mo guys. Gumamit ka ng ibang photos, palitan mo yung description mo, baguhin mo yung, sabihin natin, ibang payment mo, ibang payment term mo, para maiba yung price mo. Mas maganda yung ganun ang gawin mo. Mas maganda, i-edit mo siya. Kasi na-i-edit naman yun guys. Huwag mo na siyang bastang i-delete. Pero take note, pag nag-edit ka, isang listing lang o dalawang listing lang sa isang araw. Huwag yung sabay-sabay. Gets mo na? Naghahabol kasi ako ng benta. Siyempre, pag marami nakakita sa listing ko at marami akong pinost, may posibilidad na marami akong benta. Kikita ko. Tama ba yun? Hindi. Kasi mabibilang ng pandaraya yon. Magkakaroon ka ng spam behavior. Restricted ka na. Mahirap guys pag naban ka. Tandaan natin guys, may suspension yon. Sabihin natin 30 days or more than pa. Eh paano kung permanent ban ka na, hindi ka na magkakaroon ng access sa marketplace? Yun yung dapat iwasan natin. Kailangan sumunod tayo sa commerce policies. Okay guys, nagets mo na. Isa ito sa mga violation na nagagawa natin na hindi natin alam sa marketplace. Sayang guys kung mawawalan tayo ng access sa marketplace. Lalo pa naman ginagamit natin ito sa ating mga online business. Kaya ingatan natin kasi free ito na binibigay sa atin ni Facebook. Pagbutihin natin. By the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Miss Nea. Nag-share ako ng tips sa ating mga business online, strategies, at dagdag kaalaman. Thank you and God bless.